pag-inayos ninyo at Ah, laban kanino? ang ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levi Baligod dun sa 18 ex-soldiers, kay Mike Defensor, kay Jason sa Cathy Binag, tsaka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalat nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operation. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigation. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon nitong mga ginawa nila Levi Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May iba po bang malaking tao? Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Ano initiative ni Attorney Baligod? Kahit na ano pang tawagin niya sa akin, sanay na tayo dyan. Ganito na lang, harapin na lang niya ito. Tingnan natin kung magaling talaga siya na abogado. Sir, sa 18 may kasamahan kayo? Merong isa, I was informed na dati namin kasamahan, pero nung panahon pa lang ni GMA, umano na yon, bumaliktad na yon, sumapi nung sa kina GMA noon pa. So, ganong ang kalidad ng mga tao na yan. Sir, would you know kung nagko-contemplate na mag-initiate ng Article 70 Yes, I know na unang-una, alam ko na violation yung ginawa nitong nila Levi Baligod at yung mga 18 ex-soldiers. Violation niya ng Article 70 ng Rome Statute. Obstruction of justice ang pwedeng ikaso sa kanila at nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levi Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Ito, liliwanagin ko lang. Yung sinasabi ng mga ex-soldiers na nagbantay daw sila doon sa ICC nung nandito, kahit aminin ko na yung ilan sa kanila ay totoo ngang nagbantay, wala pong kasalanan doon. Hindi po krimen yon, hindi bawal yon. Kasi ang ginawa nila, kung totoo ngang yung iba sa kanila ay nagbantay dito sa mga ICC nung nandito, kaya nila pinupuno ng detalye. Kaya marami nakukumbinse na, uy, totoo yung sinasabi nito sa ganitong larangan, therefore, totoo rin yung $2 million. Hindi po. Ito, kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila, ano sila sa mga, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Di ba? Yung sinasabi nilang $2 million, buwanang
talent fee lang ni ano yun, ni Kaufman. Bariyang-barya sa kanila yan. So it doesn't make sense pero kailangan nilang gibain yung reputasyon ng ICC. So yun lang po yan. Sir, yung sa page may mga kasama. Lalabas na lang yan. Lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga. Doon talaga uuwi yan. Sir, paano niyo nasabi na Duterte Camp? Meron ba kayong initial evidence? Yes, yes. Meron tayong... Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos, marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang, kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila, at yon kung sino ang nag-finance. Sir, ombudsman,